Iniligtas ko ang buhay niya mula sa kamatayan, pero ang isinukli nila sa akin ay rehas at pandidiri. Habang nakahiga si Don Mateo sa pagitan ng langit at lupa, itinapon ako ng kanyang pamilya na parang maruming basahan. Ninakawan ng dangal, pinagkaitan ng katarungan, at hinayaang mamatay ang kaisa-isang taong nagmamahal sa akin. Ngunit tandaan ninyo, ang apoy na sumunog sa aking mundo, ang siya ring magpapatigas sa aking puso. Sino ang tunay na halimaw? Ang batang lansangan na may busilak na puso o ang mga mayayamang may kaluluwang bulok? Matatanggap ko pa ba ang kanilang paghingi ng tawad? Layuan mo siya. Bitawan mo ang asawa ko. Ikaw na hampas lupa ka. Huwag mong dungisan ang katawan niya ng mga marurumi at mababaho mong kamay. Nanigas ang buong katawan ko nang marinig ko ang matinis at mapangalipustang boses na yon. Hindi ako agad nakalingon. Nanatili akong nakaluhod sa basang semento ng madilim na iskinita, habang ang mga kamay ko ay nanginginig na nakahawak sa ulo ng matandang lalaking nakahiga sa aking kandungan. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng papel, at ang kanyang hininga ay halos hindi na mahagip ng aking pandinig. Sa kabilang kamay ko ay hawak ko ang isang maliit na botelya ng tubig. Iyon ang huling natitirang barya sa aking bulsa na dapat sana ay ibibili ko ng pandesal para sa hapunan namin ni Lola Rosa. Pero nang makita ko ang lalaking ito na bumagsak at tila kinakapos ng hininga sa gitna ng ulan at basura, hindi ako nag-atubili. Ibinuhos ko ang tubig sa aking lumang panyo upang punasan ang kanyang noo. Sinusubukang gisingin ang kanyang diwa mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit bago ko pa man muling maidampi ang panyo sa kanyang balat, isang malakas na sipa ang tumama sa aking balikat. Tumalsik ako sa gilid at humampas ang aking likod sa mga nakasalansang bakal na kalawangin. Hindi ako nakasigaw sa sakit dahil mas mabilis na dinaluhong ng takot ang aking dibdib. Isang babaeng balot ng mamahaling alahas at bumubuga ng amoy ng mamahaling pabango ang nakatayo sa harap ko. Siya si Doña Elvira. Kasunod niya ang isang lalaking naka-Amerikana, si Rodolfo, na may bakas ng pekeng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa paligid namin, nagsimula ng mag-usisa ang mga tao. Ang kanilang mga bulong ay parang mga bubuyog na dumarapo sa aking sugatang pagkatao. Tingnan niyo ang batang ito. Ninakawan na niya si Mateo. Balak pa yata niyang ituloy ang masamang balak niya. Sigaw ni Doña Elvira habang itinuturo ang aking karag-karag na cart ng basura. Nasaan ang gintong relo ni Mateo? Rodolfo, tumawag ka ng pulis. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas. Napatingin ako sa aking mga kamay, ang mga kalyo sa aking palad, ang mga itim na dumi sa ilalim ng aking mga kuko mula sa maghapong paghahalongkat ng basura. Ito ang naging ebidensya ng aking kasalanan sa kanilang mga mata. Hindi nila nakita ang takot ko para sa buhay ng matanda. Hindi nila naramdaman ang mabilis na tibok ng puso ko habang idinadalangin ko na huwag siyang mamatay sa bisig ko. Ang nakikita lang nila ay isang marusing na nilalang na hindi karapat-dapat humawak sa isang bilyonaryo. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang bote ng tubig na binili ko sa huling sentimo ko ay gumulong sa kanal. Unti-unting tinatangay ng maruming agos ang laman nito. Parang ang aking dangal na kasabay na nilulunod ng kawalang katarungan. Sinubukan kong bumuka ang aking bibig para magpaliwanag, pero tila may nakabara na malaking bato sa aking lalamunan. Ang bawat luhang gustong kumawala sa aking mga mata ay pilit kong pinigil. Tumingin ako sa lalaking nakahiga, si Don Mateo, na isinasakay na ngayon sa ambulansya. Gusto kong sumigaw na ako ang nagligtas sa kanya, na ako ang tumawag ng tulong, na wala akong kinuha kahit isang sentimo mula sa kanya. Pero sino ang maniniwala sa isang batang lansangan na amoy basura laban sa isang reyna na balot ng seda? Sa gitna ng hagulgol ng sirena ng pulis at sa ilalim ng malamig na patak ng ulan, isa lang ang tanong na paulit-ulit na bumubulaga
sa aking isipan. Sa dinami-dami ng dumi at basura sa mundong ito, bakit ang puso ko pa na nagmalasakit ang siyang itinuturing na pinakamarumi? Ganito na lang ba ang halaga ng isang tulad ko? Isang basahang pwedeng apakan, duraan, at itapon kapag wala ng pakinabang. Hindi ka na makakawi, Liyag. Dito ka na mabulok sa rehas na ito habang kinakain ng mga daga ang iyong kinabukasan. Ang mga salitang yon, mula sa isang matandang babaeng bilanggo ang sumalubong sa akin sa loob ng masikip at mabahong selda. Nakasandal ako sa malamig na pader na may mga bakas ng lumang amag at ihi. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang alikabok na bumabara sa aking baga. Sa labas ng rehas, naririnig ko ang mahinang tawanan ng mga pulis at ang tunog ng mga susi na tila nanunuya sa aking kalagayan. Niyakap ko ang aking mga tuhod. Sa aking isipan, tanging ang mukha ni Lola Rosa ang nakikita ko. Ngayon na ang oras ng kanyang pag-inom ng gamot sa puso. Sino ang magpapainom sa kanya? Sino ang magluluto ng lugaw na may kaunting asin para sa kanyang hapunan? Alam kong naghihintay siya sa pintuan ng aming barong-barong, nakikinig sa bawat yabag ng paa na dumadaan. Umaasang ako na ang nagbabalik dala ang piraso ng tinapay na ipinangako ko. Pakiusap po, sir. Kahit isang tawag lang po. Kailangan ko lang makausap ang lola ko. Pagsusumamo ko sa gwardiyang dumaan. Ang boses ko ay halos pabulong na dahil sa tuyot na lalamunan. Tiningnan lang ako ng gwardiya ng may halong pandidiri bago niya idinura ang nanginusang tobako sa semento malapit sa aking paanan. Bawal ang tawag para sa mga magnanakaw at mamamatay tao. Utos iyan mula sa itaas. Manahimik ka kung ayaw mong dagdagan ko ang pasa sa mukha mo. Doon ko naintindihan ang bagsik ng kapangyarihan ni Doña Elvira. Hindi lang ang aking katawan ang ipinapiit niya, maging ang aking boses ay ninakawan niya ng karapatan. Ang bawat pisong kinita niya sa maruming paraan ay ginamit niya upang siguraduhin na walang makikinig sa aking katotohanan. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Ang tanging nagpapaalala sa akin na buhay pa ako ay ang mahinang tibok ng aking puso at ang isang hibla ng sinulid na nakakabit sa aking lumang damit. Isang kulay rosas na sinulid na mula sa tinahing butas ng aking sando na ginawa ni Lola Rosa noong nakaraang linggo. Hinawakan ko ang hiblang iyon ng napakahigpit. Tila ba yun ang nag-uugnay sa akin sa huling piraso ng aking katinuan? Kinabukasan, isang lalaking naka-Amerikana ang tumayo sa harap ng aking selda. Hindi siya pulis. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang bakas ng emosyon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang abogado ni Doña Elvira. Nandito ako para ibigay ang balitang ito sa iyo, para hindi ka na umasa pa na may babalikan ka. Simula niya habang binubuklat ang isang puting papel. Ang lola mo, si Rosa Santos, ay natagpo ang wala ng buhay sa inyong tirahan kaninang umaga. Sabi ng mga doktor, inatake siya sa puso. Marahil ay dahil sa sobrang pag-aalala at kawalan ng gamot. Tumigil ang mundo ko. Ang ingay ng paligid ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, pero walang luhang lumabas. Ang sakit ay masyadong malalim para sa luha. Ang hibla ng rosas na sinulid na hawak ko ay biglang naputol sa aking madiing pagkakahawak. Wala na si Lola. Ang kaisa-isang dahilan kung bakit ako lumalaban sa bawat araw ng kahirapan ay wala na. At ang dahilan ng lahat ng ito ay ang aking pagnanais na tumulong sa isang taong hindi ko naman kakilala. Tumingala ako sa maliit na bintanang may rehas kung saan sumisilip ang isang manipis na sinag ng araw. Sa loob ng madilim na seldang ito, namatay ang liyag na puno ng pangarap at malasakit. Ang tanging naiwan ay isang pusong punong-puno ng abo at puot. Bakit ang kabutihan ay palaging sinusuklian ng kamatayan? At bakit ang mga taong pumatay sa aking kaligayahan ay malayang humihinga ng sariwang hangin sa labas?
habang ako ay nakakulong sa kasalanang hindi ko ginawa? Patawad, Lola. Hindi ko na idala ang tinapay na ipinangako ko. Pero ipinapangako ko ang bawat patak ng dusa ko sa seldang ito ay pagbabayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay. Laya ka na. Lumabas ka na bago pa magbago ang isip namin dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang mga salitang iyon ng pulis ay hindi nagbigay ng kahit katiting na ligaya sa aking puso. Wala ring patawad o pasensya na sa pagkakamaling ginawa nila. Itinulak lang nila ako palabas ng presinto na parang isang basurang muling ibinalik sa kalsada. Ang sikat ng araw sa labas ay masyadong masilaw. Tila ba tinutukso ang kadilimang namumuo sa loob ng aking dibdib. Naglakad ako pabalik sa aming barong-barong sa gilid ng rails. Bawat hakbang ko ay mabigat, tila may mga kadenang bakal na nakagapos sa aking mga bukong-bukong. Pagdating ko sa aming maliit na pintuan na yari sa pinagtagpi-tagping yero at plywood, sinalubong ako ng isang nakabibinging katahimikan. Wala na ang mahinang ubo ni Lola Rosa. Wala na ang tunog ng kanyang radyong luma na palaging nakatutok sa mga drama sa hapon. Pumasok ako sa loob at agad na humalimuyak ang amoy ng panis na sabaw ng tinolang isda. Napatingin ako sa maliit na mangkok sa ibabaw ng aming lamesang gawa sa kahoy ng mantsa. Doon ko naalala, bago ako umalis noong gabing iyon, nagluto ako para sa kanya. Iyon ang huling pagkaing inihanda ko para sa taong nagbigay sa akin ng pangalan at dangal. Ang sabaw na yon ay naging saksi sa kanyang huling hininga habang hinihintay ang aking pagbabalik. Lumapit ako sa kanyang higaan. Maayos na ang lahat. Kinuha na siya ng mga tauhan mula sa munisipyo para sa isang mass burial dahil wala akong pambayad sa maayos na libing. Kahit ang kanyang katawan, hindi ko man lang nayakap sa huling pagkakataon. Tanging ang alikabok sa kanyang banig ang naiwan sa akin. Dahan-dahan kong nilinis ang aming maliit na tirahan. Hindi ako umiyak. Tuyot na ang aking mga mata. Ang bawat dumi na winawalis ko ay parang ang aking dating sarili. Ang liyag na naniwala sa kabutihan. Ang liyag na maawain. Sinisigurado ko na bawat sulok ay malinis. Dahil sa araw na ito, tinatapos ko na ang aking pagiging biktima. Habang tinitiklop ko ang aking lumang jacket na suot ko noong gabing nakita ko si Don Mateo, may naramdaman akong matigas na bagay sa loob ng bulsa nito. Dinukot ko yon at nakita ang isang maliit na piraso ng papel. Gusot-gusot na ito at basa dahil sa ulan noong gabing iyon, pero nababasa pa rin ang ilang mga salita. Isa itong sulat kamay na nota na tila balak ibigay ni Don Mateo sa kung sino bago siya nawalan ng malay. May mga pangalan doon at isang numero na hindi ko maintindihan. Pero ang isang salitang tumatak sa aking paningin ay ang pangalang Rodolfo. Sa tabi nito ay may nakasulat na taksil. Nanginginig ang aking mga daliri habang hawak ang papel na yon. Ang taong sumipa sa akin sa iskinita, ang taong tumawa habang kinakaladkad ako ng pulis ay ang mismong taong tinawag na taksil ng lalaking iniligtas ko. Tumingin ako sa labas ng aming barong-barong, sa mga naglalakihang gusali, sa malayo kung saan nakatira ang mga taong tulad ni Doña Elvira at Rodolfo. Ang nota sa kamay ko ay hindi lang basta papel. Ito ang aking sandata. Ito ang susi na magbubukas ng pinto para sa aking pagbangon mula sa mga abong ito. Hindi na ako muling luluhod sa harap ng kahit na sino para humingi ng awa. Simula sa araw na ito, ang bawat hininga ko ay iaalay ko para sa katarungan ni Lola Rosa at para sa pagpapatumba sa mga taong akala ay kaya nilang tapakan ang mga tulad ko ng walang kapalit. Kung abo ang iniwan nila sa akin, sisiguraduhin ko na ang apoy na nagmula rito ang susunog sa kanilang marangyang mundo. Habang hawak ko ang gusot na papel, sa loob ng aming malamig na barong-barong, isang malaking pagbabago naman ang nagaganap sa kabilang dulo ng syudad. Nalaman ko na lamang ang buong kwento makalipas ang ilang buwan mula mismo kay Don Mateo, ang araw ng kanyang pagbangon mula sa bingit ng kamatayan, habang ako ay
ibinabaon sa lupa ng kanyang pamilya. Sa isang marangyang kwarto ng ospital na amoy mamahaling bulaklak at matapang na gamot, unti-unting iminulat ni Don Mateo ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanyang paningin ay ang artipisyal na pag-iyak ni Doña Elvira na nakakapit sa kanyang braso. "Kuya Mateo, thank God at nagising ka na," wika ni Elvira na may paghikbing pilit at pahid ang panyo sa kanyang tuyong mga mata. "I was so worried. Kung hindi kita agad nakita at nai-rush dito sa ospital, baka wala ka na. Muntik ka nang patay ng batang pulubi na yon na nagtangkang magnakaw sa'yo." Ngunit kahit nanghihina ang kanyang katawan, matalas pa rin ang pakiramdam ni Don Mateo. Naramdaman niya ang makinis at malambot na kamay ng kanyang kapatid na nakapatong sa kanyang balat. Unti-unti niyang inilayo ang kanyang braso. Sa likod ng kanyang isipan, buhay na buhay ang alaala ng gabing umuulan. Ang huling naramdaman niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay hindi ang amoy ng pabango at malambot na balat ng isang senyora. Ang naalala niya ay isang pares ng magaspang na kamay, puno ng kalyo, at nanginginig sa takot, ngunit patuloy na nagpupunas sa kanyang noo gamit ang isang lumang tela. Naalala niya ang boses ng isang batang babae na nagmamakaawa sa kalangitan, sumisigaw ng tulong na huwag siyang pabayaang mamatay sa malamig na semento. Hindi kamay ni Elvira ang nagligtas sa kanya. Nang lumabas si Elvira para tawagin ang mga doktor, ginamit ni Don Mateo ang natitirang lakas upang tawagin ang pinuno ng kanyang sariling seguridad. Iniutos niya ng palihim na kunin ang lahat ng kuha ng kamera sa iskinita kung saan siya natagpuan. Ngunit ang ulat ng kanyang tauhan, makalipas ang ilang oras, ay nagpatibay sa kanyang hinala. Binura na ang lahat ng video sa buong kalye ng gabing iyon. May itinatago sila, may isang inosenteng nilalang na sinira at itinapon nila upang pagtakpan ang kanilang kasinungalingan. Kinahapunan, inilapag ng nurse ang isang maliit na plastic na naglalaman ng mga personal na gamit ni Don Mateo na nakuha mula sa eksena. Nang ibuhos niya ito, sa ibabaw ng kanyang puting kumot, may isang bagay na nahulog na alam niyang hindi kailanman naging pag-aari ng isang bilyonaryo. Isang mumurahing kwintas na may maliit at kinakalawang na krus, nakasabit sa isang kupas na itim na sinulid. Iyon ang kwintas na napatid mula sa aking leeg nang sipain ako ni Rodolfo pabagsak sa aspalto. Kinuha ni Don Mateo ang murang kwintas na yon at mahigpit na ikinuyom sa kanyang palad. Tila ba yon ang pinakamahalagang diamante sa buong mundo? Sa mga sandaling iyon, nagtagpo ang aming mga tadhana kahit magkalayo kami. Ako, na nag-iisa sa dilim at naghahasa ng aking puot. At siya, na nangangakong hahanapin ang anghel na itinago ng mga demonyo sa kanyang sariling pamilya. Isang linggo matapos ang pagkawala ni Lola Rosa, dumating ang mga buwitre sa aming lugar. Hindi pa man ako nakakabangon sa sakit ng pangungulila. Hinarap ko agad ang pait ng katotohanan na ang kahirapan ay walang pinipiling oras para maningil. Dumating ang mga lalaking pinagkautangan namin para sana sa pambili ng gamot ni Lola. Pinalibutan nila ako sa tapat ng aming barong-barong. Ang hangin ay mabigat, amoy kanal at pinaghalong pawis, habang ang init ng sikat ng araw ay tila sumusunog sa aking balat. Isang malakas na sipa mula sa pinuno nila ang nagpatumba sa aking timba, at ang tubig na pinaghirapan kong igib mula sa malayong poso ay umagos na lamang sa maalikabok na lupa. Unti-unting naging putik. "Nasaan na ang bayad mo, bata?" Inilibing na ang matanda. "Baka gusto mong isunod ka na rin namin." Pananakot ng lalaki habang pilit na inaabot ang kwelyo ng aking lumang damit. Kung ako pa rin ang dating liyag, malamang ay nakaluhod na ako ngayon sa putikan, lumuluha at nagmamakaawa. Ngunit ang liyag na yon ay namatay na sa loob ng malamig na selda. Pinalis ko ang kanyang magaspang na kamay ng buong tapang. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata,
Walang kahit anong anino ng takot. Babayaran ko kayo. Sentimo por sentimo. Matigas kong wika. Ang aking boses ay hindi nanginig kahit kaunti. Ibebenta ko ang mga yero at tabla ng bahay na ito. Pero huwag na huwag mong aasahan na luluhod ako sa iyo. Kunin mo ang lahat ng gamit dito, pero huwag mong hahawakan ang pagkatao ko. Natahimik ang mga lalaki. Marahil ay hindi sila sanay na sinasagot ng isang babaeng butot balat. Umalis silang may dalang pagbabanta na babalik kinabukasan upang kunin ang aking tirahan. Hindi ko alam noon na sa gitna ng komosyong yon, may isang pares ng mga mata ang nagmamasid sa akin mula sa di kalayuan. Sa kanto ng aming iskinita, nakaparada ang isang mahaba at itim na sasakyan na may madidilim na salamin. Sa loob niyon ay nakaupo si Don Mateo. Kahit nangihina pa ang kanyang katawan mula sa lason, iginiit niyang lumabas upang hanapin ang may-ari ng murang kwintas na hawak niya ngayon sa kanyang palad. Mula sa loob ng kanyang malamig at tahimik na sasakyan, pinanood niya kung paano ko ipinagtanggol ang aking sarili. Nakita niya ang apoy sa aking mga mata, ang parehong tapang na nagtulak sa akin upang iligtas siya mula sa ulan at kamatayan. Nang makaalis ang mga buwitre, napaupo ako sa isang lumang gulong. Ang sikmura ko ay kumakalam. Nagrereklamo sa 2 araw na walang laman. Dumukot ako sa aking bulsa at inilabas ang isang maliit at matigas na piraso ng pandesal, ang huling pagkain na naiwan sa akin. Bago ko pa man ito makagat, isang asong askal ang lumapit sa aking paanan. Kita na ang mga tadyang nito sa sobrang nipis ng katawan at ang mga mata nito ay nagmamakaawa. Tiningnan ko ang tinapay at tiningnan ko ang aso. Wala akong yaman, wala akong pamilya, at kinabukasan ay wala na rin akong tirahan. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong mas kailangan niya ito kaysa sa akin. Hinati ko ang maliit na pandesal at ibinigay ang mas malaking bahagi sa aso. Pinanood ko itong kumain ng mabilis at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mamatay si Lola Rosa, sumilay ang isang mahina ngunit totoong nangiti sa aking mga labi. Sa loob ng itim na sasakyan, naramdaman ni Don Mateo ang isang kakaibang kirot at pag-asa sa kanyang dibdib. Natagpuan na niya ang kanyang anghel. Isang anghel na kahit nakabaon sa putik ng kahirapan at kalupitan ng mundo, ay hindi nakalimutang maging mabuti. Inutusan niya ang kanyang driver na maghanda upang lapitan ako. Ngunit ang hindi namin parehong alam, hindi lang pala siya ang nakamasid sa aking pag-iral. Sa isang napakagarang mansyon na ilang milya ang layo, pabagsak na ibinaba ni Doña Elvira ang kanyang mamahaling telepono. Puno ng puot at takot ang kanyang mukha. Kakatawag lang ng kanyang tauhan na lihim na nakasunod sa sasakyan ng kanyang kapatid. Nakita na ni Mateo ang basurang iyon. Nanggigigil na bulong ni Elvira kay Rodolfo na nakatayo sa kanyang likuran, hawak ang isang kupita ng alak. If he brings that street rat into this house, masisira ang lahat ng plano natin. Malalaman niya ang totoo. Lumingon si Elvira kay Rodolfo. Ang kanyang mga mata ay tila yelo sa lamig ng kanyang intensyon. Hindi pwedeng sumikat ang araw bukas na humihinga pa ang babaeng yan. Linisin ninyo ang kalat. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakapagsalita kailanman. Walang awang bumuhos ang ulan mula sa nagagalit na kalangitan. Nilulunod ang buong iskinita sa malamig na yakap nito. Tumakbo ako ng buong lakas. Ang bawat paghakbang ng aking mga paa sa putikan ay mabigat at puno ng takot. Sa likuran ko, nararamdaman ko ang papalapit na presensya ng 3 lalaking kanina, pasumusunod sa akin mula nang lisanin ko ang aking barong-barong. Ang kanilang mga anino ay tila mga halimaw na handang lumamon sa aking kinabukasan. Ang hangin ay amoy kalawang at nabubulok na basura, ngunit mas matapang ang amoy ng panganib na dala ng mga taong umuusig sa akin. Wala akong ginawang masama, pero bakit ako ang hinahabol? Sa pagmamadali ko, hindi kumapit ng maayos ang aking lumang tsinelas
sa madulas na semento. Nadapa ako. Ang magaspang na aspalto ay walang awang sumugat sa aking tuhod at mga palad. Ang manipis na strap ng aking tsinelas ay tuluyan ng napatid. Iniwan ang aking kanang paa na nakalapat sa maruming tubig ng baha. Pinilit kong bumangon kahit nanginginig ang buong kalamnan ko sa pinaghalong lamig at kaba. Pinalibutan na nila ako. Ang mga lalaking may malalaking pangangatawan at matatalim na tingin ay humakbang palapit. Kumapa ako ng kahit anong matigas na bagay sa paligid at nakahawlot ng isang piraso ng basag na bote mula sa gilid ng basurahan. Itinutok ko yon sa kanila. Ipinangako ko sa puntod ni Lola Rosa na hindi na ako muling magmamakaawa. Kung kukunin nila ang buhay ko ngayong gabi, sisiguraduhin kong may dadalhin ako sa kanila sa impyerno. Bago pa man makalapit ang pinuno nila, isang nakakapasong liwanag mula sa malalaking ilaw ng isang marangyang sasakyan ang biglang humati sa kadiliman. Ang silaw ay sapat upang patigilin ang mga lalaking nagbabanta sa aking buhay. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan at sunod-sunod na bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim na uniforme, mas formal at mas mukhang mapanganib kaysa sa mga tambay na humahabol sa akin. Mabilis na nagsitakbuhan palayo ang tatlong lalaki. Naiwan akong nakasandal sa pader, yakap ang aking sarili, at umaasang hindi mas malalang demonyo ang dumating upang sunduin ako. Mula sa likurang upuan ng sasakyan, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumabas habang pinapayungan ng kanyang tauhan. Ang kanyang kasuotan ay perpekto, walang kahit anong lukot, at sumisingaw ang amoy ng kapangyarihan at yaman. Nang humakbang siya palapit sa akin, mas lalo akong sumiksik sa sulok ng madilim na dingding. Ang mga taong mayayaman ang naging dahilan ng pagkawala ng lahat sa akin. Sila ang nagkulong sa akin. Sila ang pumatay kay Lola. Ngunit ang sumunod na ginawa ng lalaking ito ay nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Hindi niya pinansin ang putik at maruming tubig ng baha na umaagos sa iskinita. Dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harapan. Ang kanyang mamahaling pantalon ay lumubog sa itim na tubig ng kanal. Inabot ng kanyang malinis at nanginginig na mga kamay ang naputol kong tsinelas na lumulutang sa putikan. Pinagmasdan niya ang aking paa na namumula sa lamig at sugatan. Nang mag-angat siya ng paningin, nakita ko ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi ko inasahang makikita mula sa isang taong nasa itaas ng lipunan. Doon ko napansin ang isang pamilyar na bagay na nakasabit sa kanyang daliri. Ang aking mumurahing kwintas na may maliit na krus. Napakurap ako. Inaalala ang mukha ng matandang lalaking iniligtas ko mula sa ulan ilang buwan na ang nakararaan. Ang taong pinagbintangan nilang pinagtangkaan kong patayin, buhay siya. At nasa harapan ko siya ngayon, lumuluhod sa putik na tinatapakan ko. Inalis niya ang kanyang makapal at mainit na coat at maingat na ipinatong yon sa aking nanginginig na balikat. Ang init ng tela at ang amoy ng kape at mamahaling kahoy mula sa kanyang damit ay tila isang yakap na matagal ko nang pinangungulilaan. Tinitigan niya ako. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pagmamahal na parang sa isang tunay na ama. Salamat anak, sa pagbibigay sa akin ng pangalawang buhay. Wika ni Don Mateo habang mahigpit na hinahawakan ang aking maruruming kamay. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa iyo. Ang malambot na upuan ng sasakyan ay tila yumayakap sa aking nanginginig at basang katawan. Habang umaandar kami palayo sa madilim at mabahong iskinita, nakatingin lang ako sa labas ng bintana kung saan naghahabulan ang mga patak ng ulan sa salamin. Sa bawat pag-ikot ng gulong, pakiramdam ko ay inilalayo ako sa nag-iisang mundong nakagisnan ko, isang mundong malupit, ngunit pamilyar. Pumasok ang sasakyan sa isang napakalaki at mataas na gate na bakal. Bumungad sa akin ang isang mansyon na kasing liwanag ng araw kahit gitnang gabi. Ang mga poste ay tila haligi ng isang palasyo at ang mga halaman ay maayos na nakahanay.
Walang kahit isang dahon na ligaw. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan at inalalayan ako ni Don Mateo papasok, naramdaman ko ang lamig ng aircon na humaplos sa aking balat na sinabayan ng amoy ng mamahaling kandilang may halong bulaklak at lemon. Subalit, para sa akin, ang napakagandang bahay na ito ay tila isang malaking hawla na gawa sa ginto. Hindi pa man kami nakakahakbang nang tuluyan sa gitna ng malawak na bulwagan, isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. What is the meaning of this, Kuya Mateo? Mula sa itaas ng kurbadang hagdanan, mabilis na bumaba si Doña Elvira. Ang kanyang suot na pantulog ay gawa sa pinakapinong seda at ang kanyang mukha ay nababakas, ang labis na pandidiri habang nakatingin sa akin. Napatigil ang mga katulong na naglilinis sa gilid. Yumuko ako at napakuyom ang aking mga kamao. Ang marumi kong damit na puno ng putik ay tumutulo sa kanilang makintab na marmol na sahig. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit mo dinala ang basurang iyan sa pamamahay natin? Hindi mo ba alam na baka may dalang sakit ang batang lansangan na yan? Siya ang nagtangkang pumatay sa'yo. Sigaw ni Elvira habang tinatakpan ng kanyang ilong gamit ang isang panyong may burda. Bawat salita niya ay parang mga punyal na muling bumabaon sa aking dibdib. Hahakbang sana siya palapit upang hablutin ang aking braso at itulak ako palabas. Ngunit mabilis na humarang si Don Mateo. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng awtoridad, malayo sa matandang nakita kong nakahiga sa ulan. Isang malutong na sampal mula kay Don Mateo ang yumanig sa buong bulwagan. Natigilan ng lahat, walang sino man ang nakapagsalita. Napahawak si Elvira sa kanyang namumulang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwala. Huwag na huwag mong tatawaging basura ang taong nagdugtong ng buhay ko. Elvira, matigas at malamig na wika ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Kung hindi dahil sa mga marurumi niyang kamay na pinandidirihan mo, matagal na sana akong nasa hukay. At alam ko ang totoo. Alam kong wala siyang ninakaw at lalong alam kong hindi siya ang naglagay ng lason sa inumin ko. Napaatras si Elvira, tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang panginginig ng kanyang mga labi ay hindi ko alam kung dahil sa sakit ng sampal o sa takot na nabisto na ang kanyang mga kasinungalingan. Dito siya titira simula ngayon, patuloy ni Don Mateo, lumingon sa mga katulong na nakayuko pa rin. Linisin ninyo ang isang kwarto para sa kanya. Bigyan ninyo siya ng mga bagong damit. At sino man sa inyo ang magpakita ng kawalang galang sa batang ito, maaari na kayong maghanap ng ibang trabaho bukas na bukas din. Lumingon sa akin si Don Mateo. Ang talim ng kanyang mga mata para sa kanyang kapatid ay biglang napalitan ng isang malambot at maamong tingin ng isang ama. Hinawakan niya ang aking balikat at marahang tumango. Sa pagkakataong yon, isang mainit na luha ang kumawala sa aking mga mata. Sa buong buhay ko, si Lola Rosa lang ang nagtanggol sa akin. Ngayon, isang estranghero na nasa tugatog ng mundo ang gumagawa nito para sa isang tulad ko. Ilang sandali pa, iginiya ako ng isang mabait na mayordoma papasok sa isang maluwang na banyo sa ikalawang palapag. Nang buksan niya ang gripo ng bathtub, umusok ang mainit na tubig at humalimuyak ang amoy ng lavender at vanilla. Iniwan niya ako roon kasama ang mga malalambot na tuwalya at isang puting bestida na gawa sa seda. Hinubad ko ang aking mga basang damit na amoy kanal at dahan-dahang inilubog ang aking nanginginig na katawan sa mainit na tubig. Ang init nito ay tila humahagod sa bawat pasa, sa bawat sugat na natamo ko mula sa pagkakadapa sa kalye at sa mga hampas ng tadhana. Ipinaikot ko ang mabangong sabon sa aking mga braso, pilit na hinuhugasan ang mga itim na dumi sa ilalim ng aking mga kuko at ang putik sa aking mga binti. Nalinis ng tubig ang aking pisikal na anyo, ngunit ang mga kalyo sa aking palad at ang mga sugat sa aking kaluluwa ay naroon pa rin.
Nang matapos akong maligo at maisuot ang malambot na bestida, humarap ako sa isang malaking salamin na may gintong palibot. Ibang-iba ang refleksyong nakikita ko. Wala na ang batang gusgusin. Ngunit sa likod ng malinis kong mukha, may isang mabigat na puwang sa aking dibdib. Napahawak ako sa malambot na tela ng aking suot at tahimik na humikbi. Sana nandito ka, Lola. Sana nararanasan mo rin ang lambot ng telang ito at ang init ng tubig na ito. Sana hindi mo na kailangang tiisin ang lamig ng sahig sa barong-barong natin. Ang bawat ginhawang nararamdaman ko ngayon ay nagsisilbing patalim na nagpapaalala na iniwan ko siya sa kawalan. Hindi nagtagal, lumabas ako ng kwarto upang humingi ng isang basong tubig sa kusina. Ngunit napadpad ako sa isang bukas na pintuan kung saan naroon ang silid-aklatan ni Don Mateo. Nakita ko ang isang nakaputing nurse na naghahanda ng gamot sa isang maliit na baso. Si Don Mateo ay nakaupo sa kanyang silya, nakapikit at tila pagod na pagod. Nang humakbang ako palapit upang magpasalamat muli bago siya matulog, isang pamilyar at matapang na amoy ang biglang sumuntok sa aking pangamoy. Kumunot ang aking noo. Ang amoy ng likidong gamot na inihahanda ng nurse. Isang mapakla at matapang na amoy ng kemikal na may halong bulok na damo. Nanginig ang aking mga tuhod at halos pigilin ko ang aking hininga. Bumalik sa aking gunita ang araw na nilinis ko ang aming barong-barong pagkatapos mamatay ni Lola Rosa. Sa tabi ng kanyang malamig na banig, natagpuan ko ang isang walang laman na bote ng gamot na iniwan ng pekeng abogado ni Elvira, ang mismong bote na naging dahilan ng kanyang atake sa puso. Ang amoy ng boteng iyon ay eksaktong-eksakto sa amoy ng gamot na hawak ngayon ng nurse ni Don Mateo. Hindi pala sakit ang pumatay kay Lola, nilason nila siya. At ngayon, sa ilalim mismo ng marangyang bubong na ito, unti-unti rin nilang pinapatay ang taong nagligtas sa akin. Dumapo ang aking paningin sa anino ni Doña Elvira na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nakangisi habang pinapanood ang nurse na ihain ang baso ng kamatayan kay Don Mateo. Kailangan kong gumawa ng paraan at kailangan kong gawin ito ngayon bago tuluyang mawala ang ikalawang taong itinuring kong pamilya. Huwag mong inumin yan. Hindi ko na malayang sumigaw na pala ako. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip na tumakbo palapit sa inuupuan ni Don Mateo. Bago pa man dumampi ang dulo ng maliit na baso sa kanyang mga labi, mabilis kong hinawi ang kamay ng nurse. Bumagsak ang baso sa sahig at nagkadurog-durog ang salamin nito. Ang mapusyaw na likido ay mabilis na kumalat sa mamahaling alpombra. Pinalaya ang mapaklang amoy ng kemikal at nabulok na damo na mabilis na sumuntok sa aking pangamoy. Ang parehong amoy na nanatili sa hangin ng aming barong-barong noong araw na binawian ng buhay si Lola Rosa. Ano bang ginagawa mo? Baliw ka ba? Matinis na bulyaw ni Doña Elvira mula sa pintuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ngunit sa likod ng kanyang nanlalaking mga mata ay nakita ko ang isang anino ng matinding kaba. Humakbang siya palapit. Handa sana akong sabunutan. Ngunit mabilis na itinaas ni Don Mateo ang kanyang kamay upang patigilin ito. Nanginginig ang aking buong katawan. Itinuro ko ang natapong gamot sa sahig at tiningnan ng diretso ang naguguluhang si Don Mateo. Lason po yan, Don Mateo. Wika ko. Ang boses ko ay basag, ngunit puno ng kasiguraduhan. Ganyan-ganyan ang amoy ng boteng iniwan ng pekeng abogado na pumunta sa akin sa kulungan. Ganyan ang amoy ng huling patak ng gamot na pumatay sa lola ko. Gusto nilang tapusin ang sinimulan nila sa iskinita. Nanlamig ang buong silid-aklatan. Tiningnan ni Don Mateo ang nurse na ngayon ay namumutla at nanginginig ang mga tuhod, hindi makapagsalita upang ipagtanggol ang sarili. Lumingon si Don Mateo kay Elvira. Ang tingin ng matandang bilyonaryo ay tila yelong nakakapaso sa talim. Hindi na siya nagsalita, ngunit ang katahimikan niya ay sapat na upang umurong si Elvira palabas ng silid.
Nagdadahilang may tatawagin siyang gwardya. Inutusan ni Don Mateo ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan na dalhin ang nurse sa isang lihim na lugar upang paaminin. Nang kami na lamang dalawa ang naiwan sa silid, napasandal siya sa kanyang silya at bumuntong hininga ng malalim. Tila bumagsak sa kanyang mga balikat ang bigat ng buong mundo. Iniligtas ko siya sa pangalawang pagkakataon, ngunit sa halip na magsaya, nakita ko ang matinding lungkot sa kanyang mga mata. Ang kalaban ay hindi tagalabas. Natutulog ito sa loob ng kanyang sariling tahanan. Liyag, tawag niya sa akin ng may malambot na tinig. Pinaligiran ako ng mga buwitre na nag-aabang sa aking pagbagsak. Wala akong asawa, wala akong anak na magmamana ng lahat ng ito. Pero ikaw na walang-wala. Ikaw pa ang patuloy na nagliligtas sa akin. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking mga balikat. Gusto mong ipaghiganti ang lola mo? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Gusto mong pabagsakin ang mga taong umapak sa'yo? Kung gayon, hindi sapat na maging anak lang kita sa papel. Kailangan mong maging sandata ko. Tuturuan kitang lumaban, Liyag. Hindi gamit ang mga kalawangin at basag na bote sa iskinita, kundi gamit ang utak, pera, at kapangyarihan. Handa ka bang hasain ang iyong sarili? Walang pag-aalinlangan, tumango ako. Ang puot sa aking dibdib ay naghihintay lamang ng tamang direksyon. Sa mga sumunod na buwan, ang marangyang mansyon na ito ay naging aking pandayan. Ipinasok ako ni Don Mateo sa isang mabilis at malupit na proseso ng pagkatuto. Umaga hanggang gabi, nakaharap ako sa mga pinakamagagaling na guro. Pinag-aralan ko ang batas ng korporasyon, ang pagbasa ng mga numero at kontrata, ang pagiging kalmado sa ilalim ng matinding presyon. Bawat sumasakit na ugat sa aking ulo ay tinatapatan ko ng alaala ng malamig na rehas ng selda. Wala akong karapatang mapagod dahil ang mga pumatay sa lola ko ay masayang nagpapakasasa sa labas. Hindi lamang ang aking isip ang hinasa, kundi pati na rin ang aking kilos. Isang hapon, pinatayo ako ng isang striktong guro sa gitna ng bulwagan. Suot ang isang pares ng napakataas at matutulis na sapatos. Walk as if you own the ground you step on. Huwag kang titingin sa baba. Utos ng guro habang may hawak na manipis na patpat. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang pagbaon ng matigas na balat ng sapatos sa aking mga sakong. Ang mga paa kong nasanay na nakayapak sa putikan at nakasapin ng manipis na tsinelas ay ngayon ay pinipilit tumayo sa ibabaw ng makitid na karayom. Matapos ang 3 oras na walang tigil na paglalakad, naramdaman ko ang pag-init at pagkirot sa likod ng aking mga paa. Isang mainit na likido ang unti-unting dumaloy pababa sa loob ng sapatos. Napansin ng guro ang pamumula ng aking sakong at ang patak ng dugo na dumunggis sa makintab na sahig. Senyorita, dumudugo na po ang inyong mga paa. Maaari na tayong tumigil at magpahinga. Wika niya na may halong pag-aalala. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng sakit, kahit na ang kanyang mga laman ay hinihiwa ng sapatos. Umiling ako. Huwag nating itigil. Malamig kong sagot. Mas masakit ang maglakad ng nakayapak sa bubog ng kahirapan at kawalang katarungan. Ang dugong ito ay magpapaalala sa akin kung bakit hindi na ako pwedeng bumagsak muli. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad, kinakabisa ang bawat galaw, hanggang sa ang sakit ay naging manhid at ang paghakbang ay naging natural na parang paghinga. Makalipas ang 6 na buwan, ang batang lansangan na amoy kanal ay tuluyan ng nilamon ng panahon. Isang umaga, nakatayo ako sa harap ng malaking bintana ng aking kwarto. Suot ko ang isang kulay itim na business suit na perpektong nakalapat sa aking katawan. Ang aking buhok ay maayos at makintab, at ang aking mga labi ay may pahid ng matapang na pulang kulay. Ang aking dating kalyadong mga kamay ay pinalamutian na ngayon ng gintong relo na sumisimbolo sa oras ng paniningil.
May kumatok sa pintuan. Isang katulong ang nag-anunsyo na may bisitang dumating mula sa kumpanya upang mag-ulat kay Don Mateo. Ngunit dahil masama ang pakiramdam ng matanda, ako ang inatasang humarap bilang opisyal na kinatawan niya. Bumaba ako sa malapad at kurbadang hagdanan ng mansyon. Ang bawat paglapat ng aking takong sa marmol na sahig ay lumilikha ng ritmong tila nagbabadya ng paparating na bagyo. Sa gitna ng sala, nakatayo ang isang lalaking naka-Amerikana. Pamilyar ang tindig at pamilyar ang kayabangan. Nang marinig niya ang aking paglapit, lumingon siya. Ito ay si Rodolfo, ang taong nanipa sa akin sa iskinita, ang taong kasabwat ni Elvira. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Wala siyang nakitang bakas ng batang pulubi na pinagbintangan niyang magnanakaw. Ang nakita niya ay isang makapangyarihan at mayamang tagapagmana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa paghanga at bahagyang yumuko, tanda ng paggalang sa bagong amo ng bahay. "Good morning, senyorita." Bati niya na may pilit na ngiti, hindi nakikilala ang multo ng kanyang nakaraan. "Ako po si Rodolfo, ang kanang kamay ng inyong tiyahin na si Doña Elvira." Pinigilan ko ang ngiti ng tagumpay na gustong kumawala sa aking mga labi. Tinitigan ko siya sa mata. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may dalang yelo. "Good morning, Rodolfo. Matagal ko nang hinihintay ang pagkikita nating ito." Nagsimula na ang pangangaso. Tinitigan ko ang lalaking nasa aking harapan. Ang formal niyang ngiti ay nagtatago ng isang kaluluwang nabubulok. Ipinakilala niya ang sarili bilang Rodolfo, ang kanang kamay ni Tita Elvira. Kung alam lang niya na ang kamay na iniaabot niya ngayon para makipagkamay ay ang parehong kamay na sinipa niya sa madilim na iskinita buwan na ang nakararaan, marahil ay nanginig na ang kanyang mga tuhod. Ngunit ginamit ko ang lahat ng itinuro sa akin ni Don Mateo. Ngumiti ako ng matamis, isang ngiting walang kahit anong anino nung nakaraan. Tinanggap ko ang kanyang kamay nang may peking paggalang. Nagkunwari akong isang inosenteng tagapagmana na natatakot at walang alam sa pasikot-sikot ng malaking negosyo. Inimbitahan ko siyang umupo sa malambot na sofa ng silid-aklatan. Palihim kong kinapa ang maliit na recording device sa loob ng bulsa ng aking blazer at pinindot ang pindutan upang magsimula itong kumuha ng bawat salitang bibitawan niya. "Rodolfo, mabuti at nandito ka. Napakalaki ng kumpanya at pakiramdam ko ay malulunod ako sa dami ng kailangan kong matutunan." Sabi ni Tita Elvira, ikaw raw ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng mga sikreto ng pamilya at ng negosyo. Wika ko habang nagpapanggap na naguguluhan at humihingi ng simpatiya. Lumaki ang ulo ni Rodolfo sa aking sinabi. Ang kanyang yabang ay napakadaling paamuhin ng kaunting papuri mula sa isang babaeng akala niya ay mahina. Nagsimula siyang magyabang tungkol sa kung paano niya nililinis ang mga kalat ni Doña Elvira, kung paano niya sinisigurado na walang sagabal sa kanilang mga plano. "Huwag po kayong mag-alala, senyorita," sagot niya habang nakasandal ng komportable sa inuupuan. Tila siya ang may-ari ng buong mansyon. "Kahit anong dumi, kaya kong linisin, tulad noong gabing inatake si Don Mateo sa kalye. Kung hindi ako mabilis na kumilos para burahin ang mga ebidensya at ituro ang sisi sa isang batang pulubi, baka nagka-eskandalo pa ang kumpanya. At ang mga gamot ng Don, ako ang sumisiguro na naiinom niya ang tamang timpla na gusto ng inyong tiyahin." Hindi pa man niya natatapos ang kanyang buong pag-amin. Bumukas ang mabigat na pintuan ng silid-aklatan. Pumasok si Doña Elvira na nakataas ang kilay. Halatang hindi nagugustuhan na kinakausap ko ang kanyang tauhan nang wala ang kanyang presensya. "Anong ginagawa mo rito, Rodolfo? At bakit mo kinakausap ang batang yan?" Mataray na tanong ni Elvira habang nakapamewang. Tumayo ako at nagpaalam na kukuha lamang ng maiinom sa kusina, nagkukunwaring naiipit sa kanilang mainit na tensyon.
Bago ako tuluyang lumabas, palihim kong naiwan ang maliit na recorder sa ilalim ng isang makapal na libro sa ibabaw ng lamesa. Habang naglalakad ako palayo sa pasilyo, dinig na dinig ko ang matalas na boses ni Elvira na pinagagalitan si Rodolfo dahil sa pagiging madaldal nito. Ang bawat salita nila na pumapasok sa tahimik na pag-ikot ng aking recorder tungkol sa pagpapadala ng pekeng abogado sa presinto at sa sadyang pag-ipit sa gamot ng aking lola ay naging musika ng katarungan na matagal ko nang inaasam. Sila mismo ang naglagay ng tali sa kanilang mga leeg. Nang makuha ko muli ang recorder makalipas ang 1 oras, dumiretso ako sa balkonahe kung saan nakaupo si Don Mateo. Ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang amoy ng hamog at kapeng barako. Sa ibabaw ng maliit na lamesang gawa sa bakal, may nakapatong na isang kayumangging supot na naglalaman ng mainit na pandesal. Walang mamahaling keso o palaman, tanging ang simpleng tinapay lamang. Umupo ako sa tabi niya. Kumuha siya ng isang piraso, isinawsaw sa mainit na kape at iniabot sa akin. Kinuha ko ito at dahan-dahang kinagat. Ang init at tamis ng simpleng tinapay na yon ay nagdala sa akin pabalik sa mga ala-alang kasama ko si Lola Rosa sa loob ng aming barong-barong. Ngunit sa halip na sakit ng pangungulila, isang mainit na yakap ng kapayapaan ang naramdaman ko. Ang sarap, hindi ba? Mahinang wika ni Don Mateo habang nakatingin sa papalubog na araw na nagkukulay kahel sa kalangitan. Kahit gaano karaming ginto ang mayroon ako sa bangko, ang lasa ng simpleng pandesal na ito ang nagpapaalala sa akin na tao pa rin ako. At ikaw, anak, ikaw ang nagpapaalala sa akin kung paano maging isang tunay na ama. Napatingin ako sa kanya at isang luhang hindi ko napigilan ng tumulo sa aking pisngi. Ang salitang anak mula sa kanya ay hindi isang obligasyon, hindi isang transaksyon upang bayaran ang utang na loob, kundi isang tunay na pagtanggap. Gabi na nang makabalik ako sa aking kwarto. Ang bigat ng araw na yon ay tila hinihila ang aking mga kalamnan. Hinubad ko ang aking sapatos at inilapag ang maliit na recording device sa loob ng huling drawer ng aking tukador. Itinago ito sa ilalim ng mga nakatiklop na damit bago ako pumasok sa banyo upang maghugas ng katawan. Ang agos ng mainit na tubig mula sa shower ay tila nagpapagaan ng aking isipan. Hinuhugasan ang dumi at tensyon ng maghapong pagpapanggap. Ngunit sa labas ng banyo, hindi ko alam na may isang presensyang dahan-dahang pumasok sa aking silid. Ang amoy ng mamahaling pabango na may halong musk ang nag-anunsyo ng paghihinala ni Doña Elvira. Kanina pa siya hindi mapakali sa biglaang pagbabago ng aking kilos. Hindi siya naniniwala sa aking maamong mukha na ibinenta ko sa silid-aklatan. Sinimulan niyang halongkatin ang aking mga gamit. Walang pakialam sa pagkasira ng kaayusan ng aking kwarto. Binuksan niya ang huling drawer ng tukador at mabilis na nahagip ng kanyang matatalim na mata ang maliit na itim na aparato na nakatago sa ilalim ng telang seda. Ang kanyang panginginig ay hindi dahil sa takot, kundi sa matinding galit. Nang pindutin niya ang aparatong iyon, umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto ang boses ni Rodolfo. Kasunod ang sarili niyang boses na masayang pinag-uusapan ang pagpatay kay Lola Rosa at ang unti-unting paglason kay Don Mateo. Nang patayin ko ang tubig sa banyo at humakbang palabas hawak ang isang tuwalya, bumungad sa akin si Doña Elvira. Hawak niya ang recorder ng napakahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang halimaw na handang kumitil ng buhay sa gabing iyon. Isang matalim at mapanuyan ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Elvira. Hawak niya ang maliit na itim na recorder na tila isang tropeo ng kanyang tagumpay. Walang pasabing ibinagsak niya ito sa makintab na marmol na sahig at buong diin na inapakan gamit ang kanyang matulis na takong. Ang pagkadurog ng plastik na aparato ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto,
kasabay ng panginginig ng kanyang balikat sa labis na pagtawa. Akala mo ba talaga ay maiisahan mo ako, ha? Isang hamak na pulubi lalaban sa reyna ng pamamahay na ito? Asik niya. Ang kanyang mukha ay lumapit sa akin, sapat upang maamoy ko ang pait ng kanyang hininga na natatabunan ng mamahaling pabango. Kahit anong pilit mong magdamit ng maganda, amoy kanal ka pa rin. Wala kang ebidensya, wala kang boses. Babalik ka sa basurahan kung saan ka nararapat. Yumuko ako at hinayaan ang aking mga buhok na tumakip sa aking mukha. Nagkunwari akong nanginginig sa takot. Umatras ng ilang hakbang na tila isang talunang biktima. Ngunit sa likod ng aking mga mata, walang kahit isang butil ng luha. Ang hindi alam ng mapagmataas na senyora, bago ko pa man patay ng shower sa banyo kanina, naipadala ko na ang digital na kopya ng usapan nila ni Rodolfo sa secure na email ng pansariling abogado ni Don Mateo. Hinayaan ko siyang isipin na nanalo siya dahil ang pinakamasarap na paghihiganti ay ang pagbagsak ng kalaban mula sa pinakamataas nilang pag-asa. 3 araw ang lumipas, dumating ang hinihintay na umaga. Ang pinakamalaking silid-pulungan ng kumpanya ay napuno ng lamig mula sa aircon at amoy ng mamahaling kape na humahalo sa bango ng katad na mga upuan. Nakaupo si Doña Elvira sa pinakadulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, suot ang isang pulang damit na sumisigaw ng kapangyarihan. Kompleto ang lahat ng miyembro ng Board of Directors. Handa na siyang kunin ang buong kontrol ng imperyo, nagpapanggap na nagluluksa habang idinedeklara na masyado nang mahina si Don Mateo upang pamunuan ang negosyo. Nang magsimula, nang itaas ng mga opisyales ang kanilang mga kamay upang bumoto pabor kay Elvira, dahan-dahang bumukas ang mabibigat na pintuan ng silid. Tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng kwartong iyon. Pumasok ako na may tuwid na tindig. Suot ang isang puting suit na perpektong nakayakap sa aking baywang. Ang bawat hakbang ko ay may dalang bigat at awtoridad. Malayo sa batang babaeng nadapa sa putikan at umiyak sa loob ng selda. Wala na ang mga kalyo at dumi. Ang narito ngayon ay ang patalim na hinasa mismo ng taong pinagtangkaan nilang patayin. Napatayo si Elvira. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng multo. "Security! Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Palabasin ninyo ang basurang yan." Sigaw niya. Ang kanyang matinis na boses ay nagpabasag sa formalidad ng pagpupulong. Lumapit ang 2 gwardya. Ngunit bago pa man nila ako mahawakan, itinaas ko ang aking kamay. Tiningnan ko sila, nang diretso sa mata, gamit ang malamig na titig na naman ako kay Don Mateo. Napaatras ang mga gwardya. "Bago niyo ako palabasin, pakinggan niyo muna ang mensahe mula sa tunay na tagapagmana ng kumpanyang ito." Kalmado kong wika, ang aking boses ay malinaw at hindi nangangatal. Kinuha ko ang isang maliit na remote mula sa aking bulsa at pinindot iyon. Mula sa malalaking speaker ng silid-pulungan, umalingaw-ngaw ng napakalinaw ang boses ni Rodolfo, sinusundan ng mataray na tawa ni Elvira. Narinig ng lahat ang bawat malupit na salita, kung paano nila pinagplanuhan ang paglason kay Don Mateo, kung paano nila kinasabwat ang peking abogado, at kung paano nila sinadya ang pagkamatay ni Lola Rosa. Nagkagulo ang mga opisyales. Ang mga bulungan ay naging sigawan ng pagkagulat at pandidiri. Napahawak si Elvira sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Tumingin siya sa akin nang may pagkamuhi na hindi na kayang itago ng kanyang mamahaling makeup. Naglakad ako palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila pagboluntaryo ng tadhana na singilin siya. Dumukot ako muli sa aking bulsa at inilabas ang isang bagay na nagpakislap sa ilaw ng kwarto. Inilapag ko yon sa ibabaw ng makintab na lamesa. Ang malamig na bakal ay lumikha ng isang mabigat na tunog na bumasag sa lahat ng pag-uusap. Iyon ang gintong relo ni Don Mateo. Ang mismong relong ginamit nila upang paratangan akong magnanakaw noong gabing umuulan. Ito ang relong ginamit ninyo para ikulong ako at alisan ng dangal.
Wika ko, ang aking mga mata ay nakapako sa nangangatog na mukha ni Elvira. Ngayon, ito ang orasang magbibilang ng mga taon ninyo sa likod ng malamig na rehas. Sa kabilang dulo ng silid, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Rodolfo. Ang kanyang kayabangan ay tuluyang gumuho, napalitan ng panginginig at matinding gulat nang ma-realize niyang ang kinakausap niya kahapon ay ang batang pulubing itinapon niya. Ang kanyang takot ay mabilis na naging desperasyon. Sa isang iglap, nawala siya sa katinuan. Dumampot siya ng isang mabigat na pampabigat ng papel na gawa sa solidong kristal at mabilis na sumugod papunta sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, handang basagin ang aking bungo. Nagsigawan ang mga tao, nagtakbuhan ang mga miyembro ng board. Ngunit hindi ako pumikit, hindi ako umatras. Bumalik sa aking isipan ang mga hapon ng walang awang pagsasanay na ipinagawa sa akin ng mga tauhan ni Don Mateo. Bago pa man dumapo ang kristal sa aking mukha, mabilis kong inilihis ang aking katawan. Hinawakan ko ang kanyang braso, ginamit ko ang kanyang sariling bigat at puwersa, at sa isang mabilis na pag-ikot, pinihit ko ang kanyang kamay patalikod. Binitawan niya ang kristal dahil sa matinding sakit at buong lakas ko siyang ibinagsak sa sahig. Iinipit ko ang kanyang likod gamit ang aking tuhod habang hinihila ang kanyang braso pataas. Sinisiguradong hindi siya makakagalaw kahit 1 pulgada. Habang nakadapang umiindayog sa sakit si Rodolfo sa ilalim ko, bumukas ng malakas ang pintuan at pumasok ang mga armadong pulis na kanina pa nakaabang sa labas. Ang silid ay napuno ng kaguluhan, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ako ay nakatayo lamang, humihinga ng malalim, pinagmamasdan ang unti-unting pagbagsak ng kaharian ng mga demonyo. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang biglaang pagtunog ng aking telepono. Nang basahin ko ang mensahe mula sa ospital, halos tumigil sa pagtibok ang aking puso. Si Don Mateo, ang aking pangalawang ama, ay isinugod sa emergency room. Nag-aagaw buhay dahil sa huling epekto ng lasong matagal nang sumisira sa kanyang katawan. Habang pilit na kinakaladkad ng mga alagad ng batas, si Rodolfo palabas ng silid pulungan. Bumaling ang aking atensyon sa babaeng dating itinuturing na reyna ng pamilyang ito. Ang malamig na bakal ng posas ay mahigpit na pumulupot sa mga pulso ni Doña Elvira, isang bagay na hindi kailanman nabagay sa kanyang mga braso na sanay sa ginto at diamante. Ang kanyang mamahaling pulang damit ay nagusot at ang kanyang perpektong ayos ng buhok ay nagulo dahil sa kanyang pagpupumiglas. Nawala ang kanyang matinis na panuna. Nawala ang kanyang kayabangan. Nang maramdaman niya ang higpit ng hawak ng mga pulis, tuluyan siyang bumigay. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa makintab na sahig ng boardroom. Tiningala niya ako, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Mga luhang gawa sa kasinungalingan at desperasyon. Liag! Liag, please. Pakiusap. Sabihin mo sa kanila na bitawan nila ako. Humahagulgol niyang wika. Ang kanyang boses ay nanginginig at pumipiyok. Hindi ko kakayanin sa loob ng selda. Pamilya tayo. Dugo at laman ako ni Mateo. Tiyahin mo ako, anak. Patawarin mo na ako. Parang awa mo na. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Ang hangin sa silid ay mabigat. Amoy pawis ng takot na unti-unting lumalamon sa kanyang mamahaling pabango. Pamilya? Anak? Ang mga salitang yon ay tila mga basag na bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Bumalik sa aking isipan ang imahe ni Lola Rosa. Naalala ko ang malamig niyang banig, ang alikabok sa aming barong-barong, at ang amoy ng panis na sabaw ng isda na naging saksi sa kanyang huling paghinga. Naalala ko ang sarili ko na nakaluhod sa madilim na iskinita, walang kalaban-laban, habang pilit niyang pinapatay ang aking kinabukasan. Dahan-dahan akong yumuko upang magpantay ang aming mga mukha. Tinitigan ko siya nang walang kahit anong anino ng awa. Huwag na huwag mong dudungisan ang salitang pamilya, Doña Elvira.
Malamig kong sagot. Ang aking tinig ay tila yelo na tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang tunay na pamilya, hindi nagpapadala ng lason sa hapagkainan. Hindi nila iniiwan ang kanilang kadugo upang mamatay sa ulan. At higit sa lahat, hindi nila ninanakaw ang kaisa-isang lola ng isang inosenteng bata. Umatras siya, ang kanyang muka ay puno ng matinding takot dahil napagtanto niyang wala na siyang kawala. Wala kang pamilya ngayon, Elvira. Patuloy ko. Ang tanging kasama mo na lang sa loob ng madilim na selda ay ang sarili mong kasakiman. Pagbayaran mo ang lahat ng inutang mo sa mga taong inapak-apakan mo. Tumayo ako ng tuwid at tinalikuran siya. Ang nakakabinging iyak ng sirena ng mga sasakyan ng pulis mula sa labas ng gusali ay nagsilbing huling awit para sa pagbagsak ng kanyang imperyo. Pinanood ko siyang isakay sa sasakyan ng mga awtoridad. Sa sandaling iyon, hinanap ko sa aking puso ang kaligayahan. Inasahan kong tatalon ang aking dibdib sa tuwa. Natatawa ako ng malakas dahil nagtagumpay ako. Ngunit walang tuwang dumating. Isang malalim at mabigat na pagbuntong hininga lamang ang kumawala sa aking mga labi. Parang isang malaking bato ang naalis sa aking dibdib, ngunit ang sugat na iniwan nito ay naroon pa rin. Ang katarungan ay hindi nakakabuhay ng patay. Hindi nito maibabalik si Lola. Ngunit alam kong kahit paano, malinis na ang kalangitan para sa aming dalawa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na binasag ng alaalang naghihintay sa akin sa ospital. Ang mensaheng natanggap ko sa telepono ay tila isang patalim na muling sumugat sa aking natatahimik na kaluluwa. Mabilis akong tumakbo palabas ng gusali, hindi na pinansin ang ulan na nagsisimulang bumuhos. Sumakay ako sa aking sasakyan at inutusan ng driver na magmadali patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang bawat minutong lumilipas sa biyahe ay tila isang buong taon ng paghihirap. Ang kaba sa aking dibdib ay halos dumurog sa aking tadyang. Nang makarating ako sa intensive care unit, sumalubong sa akin ang malamig at artificial na hangin na amoy matapang na kemikal at alkohol. Sa labas ng malaking salamin, nakita ko si Don Mateo. Nakahiga siya, napapalibutan ng mga makina at ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kumot na nakatakip sa kanya. Ang ritmikong pagguhit ng linya sa makina na nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay tila bumabagal, humihina. Kung kailan na ipanalo na namin ang laban, bakit kailangang bawiin ng tadhana ang nag-iisang taong nagtayo sa akin mula sa pagkadapa? Bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas ang isang doktor. Dahan-dahang hinuhubad ang kanyang surgical mask. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at kalungkutan. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang naghihintay ng anumang salita ng pag-asa. Senyorita Liag, wika ng doktor. Ang kanyang boses ay tila isang mabigat na hatol. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit ang lasong matagal na tumambay sa kanyang sistema ay tuluyan ng sumira sa kanyang mga organo. Unti-unti na siyang bumibigay. Kailangan niyo na pong maghanda sa pinakamasama. Nanikip ang aking lalamunan at tila nawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Nakatingin lamang ako sa salamin, kung saan ang lalaking nagbigay sa akin ng pangalawang buhay ay unti-unting inaagaw ng kamatayan. Nakatayo ako sa harap ng malawak na salamin ng aking opisina sa ika-50 palapag ng gusali. Ang buong syudad ng Maynila ay nakalatag sa aking harapan. Dati, ang tingin ko sa mga matataas na istrukturang ito ay mga higanteng bato na humaharang sa sikat ng araw, nagkukulong sa aming barong-barong sa walang hanggang dilim at amoy ng bulok na kanal. Ngayon, nalalanghap ko ang halimuyak ng pinong kape at ang malinis na hangin mula sa aircon ng aking penthouse. Ang syudad na dating umaapak at dumudura sa akin ay nasa ilalim na ngayon ng aking mga paa. 1 taon na ang nakalipas mula noong gabing inakala kong babawian na ng buhay si Don Mateo. Ngunit tulad ko, matigas ang kanyang kaluluwa. Lumaban siya sa lason
at tinalo ang kamatayan, bagamat ang trahedya ay nag-iwan ng permanenteng panghihina sa kanyang mga binti. Hindi na siya makalakad ng mabilis, ngunit nabubuhay siya ngayon nang may kapayapaan sa loob ng aming mansyon. Masayang pinagmamasdan akong ituloy ang laban na siya mismo ang nagturo sa akin. Ngayong umaga, formal kong binuksan ang kanlungan ni Rosa. Isang serye ng mga pasilidad at eskwelahan na ipinatayo ko para sa mga batang lansangan. Hindi ko sila binigyan ng barya para ipagpatuloy ang panlilimos. Binigyan ko sila ng malinis na higaan na amoy lavender, mainit at masustansyang pagkain, at mga librong magbubukas ng kanilang isipan. Habang tinitingnan ko ang mga batang masayang nagtatakbuhan kanina, naramdaman ko ang tunay na paghilom. Tiniyak ko na walang batang makakaranas ng pait na mamatayan ng mahal sa buhay dahil lamang sa kawalan ng pambili ng gamot. Iyon ang aking pinakamalaking tagumpay, higit pa sa anumang bilyong pisong kinita ng aming kumpanya. Dahan-dahan akong lumapit sa isa pang salamin sa loob ng aking pribadong silid. Ang suot kong itim na suit ay gawa sa pinakamahal at pinakamalambot na tela mula sa ibang bansa. Perpekto ang bagsak nito sa aking katawan. Ngunit nang dumapo ang aking mga daliri sa aking leeg, hindi mamahaling diamante o perlas. Ang aking kinapa, naroon ang aking lumang kwintas, ang maliit at kinakalawang na krus na nakasabit sa kupas na itim na sinulid. Inilabas ko ito mula sa ilalim ng aking kwelyo. Ang magaspang na bakal nito ay kumikiskis sa aking makinis na balat, isang matapang at malamig na paalala kung saan ako nagmula. Ang dumi, gutom, at sugat ng kahirapan ay matagal nang naghilom sa aking pisikal na anyo, ngunit ang aral ng iskinita at ng malamig na selda ay mananatiling nakaukit sa aking kaluluwa hanggang sa huling hininga ko. Habang tahimik kong pinagmamasdan ang refleksyon ng dalawang magkaibang mundo sa aking katawan, isang formal na boses ang nag-anunsyo ng pagdating ng isang bisita mula sa pinto. Pumasok si Attorney Vergara, ang pinakamatandang tagapayo ng aming kumpanya at ang pinagkakatiwalaang kaibigan ng aking ama-amahan. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bitbit siyang isang makapal na brown envelope na may selyo ng pamilya. Senyorita Liag, wika ng abogado, habang maingat na inilalapag ang mga dokumento sa ibabaw ng aking malapad na lamesang gawa sa mahogany. Kagagaling ko lamang sa mansyon, pinapirmahan na ni Don Mateo ang mga huling papeles, kani-kanina lamang. Ito ay ang kanyang testamento at deed of absolute transfer. Kumunot ang aking noo at tiningnan ang mga makapal na papel na naglalaman ng mga legal na salita. Ipinapasa na po niya sa inyo ang buong pagmamay-ari ng kanyang imperyo. Patuloy ni Attorney Vergara, ang kanyang boses ay may halong matinding paggalang. Wala na siyang ititira sa kanyang pangalan. Ang buong yaman, ang kapangyarihan sa board, at ang buong kinabukasan ng kumpanya ay ganap na pong nasa inyong mga kamay bilang nag-iisang tagapagmana at reyna ng negosyong ito. Sa isang masikip at madilim na selda, ilang kilometro ang layo mula sa aking penthouse, ang hangin ay palaging amoy kalawang, ihi, at lumang amag. Ang init ay nakakapaso sa balat, at ang tanging kasama sa gabi ay ang mga dagang nag-aagawan sa tirang pagkain. Doon nakaupo si Doña Elvira sa malamig na semento. Ang kanyang dating makikinis na kamay na pinalamutian ng diamante ay ngayon ay puno na ng mga kalyo at sugat mula sa paglalaba ng damit ng ibang mga preso. Walang dumadalaw sa kanya, walang pamilyang nagtanggol o nag-abot ng tulong. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling kasakiman. Hinayaan ko siyang mabulok sa mundong yon, hindi dahil sa galit, kundi dahil iyon ang tamang presyo ng kanyang mga kasalanan. Wala na akong puwang sa puso ko para sa puot, dahil masyado nang puno ang aking mga kamay ng mga biyayang kailangan kong alagaan at ibahagi. Ang malamig at preskong hangin ay humaplos sa aking mukha
Nagdala ng amoy ng bagong gupit na damo at mga sariwang bulaklak na sampagwita. Ang sikat ng araw ay banayad na nakayakap sa buong paligid, nagbibigay ng init na hindi nakakapaso. Dahan-dahan kong itinulak ang silyang degulong ni Don Mateo patungo sa isang malapad at puting marmol na puntod sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Nakaukit sa makintab na bato ang pangalan ni Lola Rosa. Hindi na ito ang alikabok at panis na sabaw ng aming madilim na nakaraan. Dito, may kapayapaan at labis na pagmamahal. Huminto kami sa tapat ng puntod. Inabot ni Don Mateo ang aking kamay at marahan itong pinisil. Tiningnan ko siya. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng naging puti, gaya ng niebe, at ang mga kurba sa kanyang mukha ay nagpapakita ng mahabang paglalakbay ng kanyang buhay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa wagas na kaligayahan. Siya ang amang hindi ko hiniling, ngunit ibinigay ng tadhana noong mga panahong akala ko ay tinalikuran na ako ng buong mundo. Salamat sa pag-aalaga sa aking anak noong wala pa ako, Rosa. Mahinang wika ni Don Mateo habang nakatingin sa puntod ng aking lola. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko na siya papabayaan kailanman. Napangiti ako at tahimik na nagdasal. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Napatawad ko na ang mapait na kahapon, hindi para palayain ang mga taong nanakit sa akin, kundi para palayain ang aking sarili. Napatunayan ko na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa nipis ng kanyang tsinelas, sa dami ng dumi sa kanyang mga kuko, o sa bigat ng kanyang bulsa. Ang tunay na yaman ay ang tatag ng puso na piliing maging mabuti sa kabila ng kalupitan ng mundo. Nang pabalik na kami sa sasakyan upang umuwi sa aming mansyon, napansin ko ang isang maliit na anino sa gilid ng mataas na gate ng sementeryo. Isang batang babae, marahil ay nasa 7 taong gulang, ang nakatayo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang muka ay puno ng uling at pawis, at ang kanyang manipis na kamay ay nakalahad, umaasa sa kahit isang kusing mula sa mga dumadaan. Tila bumalik ang panahon. Nakita ko ang sarili ko sa kanyang mga matang puno ng takot at gutom. Pinatigil ko ang sasakyan. Ibinaba ko ang bintana, ngunit hindi ako nag-abot ng barya. Binuksan ko ang pinto at humakbang pababa. Hindi ko inalintana ang alikabok na dumikit sa aking mamahaling sapatos na gawa sa katad. Dahan-dahan akong lumuhod sa kanyang harapan, tulad ng ginawa ni Don Mateo sa akin sa ilalim ng ulan noong gabing iyon na nagbago ang lahat. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig at maruming kamay. Ang magaspang niyang balat ay tila isang pamilyar na kanta sa aking alaala. Tiningnan ko siya na nang may buong pagmamahal at ngumiti. Pinupunasan ang dumi sa kanyang pisngi gamit ang aking malinis na panyo. Hindi mo na kailangang maghintay ng barya dito, anak. Malambot kong wika. Pinipigilan ang paghikbi ng aking sariling lalamunan. Gusto mo bang sumama sa akin? May mainit na sabaw, malambot na higaan, at mga bagong kalaro na naghihintay sa iyo sa loob ng ating tahanan. Tumulo ang luha ng bata. Dahan-dahan siyang tumango at mahigpit na yumakap sa aking leeg. Ibinabaon ang kanyang muka sa aking balikat. Ibinalot ko ang aking mga braso sa kanyang maliit at payat na katawan. Sa pag-akbay ko sa kanya, patungo sa sasakyan kung saan nakangiting naghihintay si Don Mateo. Naramdaman ko ang buong katuparan ng aking pag-iral. Ang sakit ng nakaraan ay naging tulay upang iligtas ang kinabukasan ng iba. Hindi na ako ang batang pulubi sa ulan. Ako na ang ulan na nagbibigay buhay sa lupang tuyot.